Upang Ilonggo, Please subscribe and like. and share. Ako po mga kababayan, eto na, breaking news mga kababayan. Vice President Sara Duterte umanib na talaga, no, kay Pastor Kibuloy po mga kababayan. So ang kalalabasan niyan, parang hindi na siya VP, ano, parang hindi na siya yung pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas, kasi ang simpatya niya ay kay Kibuloy na mga kababayan. Paano na lang pala yung inargabyado at inabuso po ni Kibuloy na mga kababayan natin? Wala na ba silang karapatan na magreklamo? Ang masaklap lang dito kasi mga kababayan, Vice President siya mga kababayan. Dapat gitna lang siya, kasi meron tayong kababayan na inaapi. Meron tayong kababayan na inabuso po ni Pastor Kibuloy. Sinasabi nga ng karamihan nating mga kababayan, bakit hindi siya lumabas at harapin kung wala talagang siya kung kasalanan? Huwag siyang magtago sa likod ng mga tauhan niya. Sa likod ng mga tauhan niya mga kababayan, dapat lumabas siya. Tulad na lang, no, merong nagbuwis ng buhay, inatake dahil sa init at puyat, pagod. Hindi ba siya naawa dyan sa mga tauhan niya na nagbuhis na ng buhay para lang ipagtanggol siya? Dahil kung wala kang kasalanan, huwag kang matakot. Dahil may batas tayo dito na sinusunod. So paano yan susundin ng mga kababayan nating mahihirap? Ano yun? Ang batas natin para lang sa mga mahihirap? Tapos, ngayon mga kababayan, ang mga supporters po nila ni Kibuloy, sinisisi si PBBM. Si PBBM ang sinisisi nila. Alam nyo po mga kababayan, kung makialam dyan si PBBM, katulad ng ginawa po ni Vice President Sara Duterte, paano na ang kababayan natin na humingi ng hustisya? Paano na mga kababayan? Ano ang tingin niya sa ating mahal na Pangulo? Ano ang tingin ng kababayan natin na humingi ng hustisya sa ating batas at sa ating gobyerno ngayon, kung kinampihan yan ni PBBM at nakialam dyan si PBBM? Biruin nyo yan mga kababayan. Pinaparesign ho nila si PBBM para ano? Pag nag-resign ho si PBBM mga kababayan at bumaba sa pwesto, sinong kapalit? Si VP Sara Duterte. Ganun ba yun ang gusto nyo? Di halatang halata na mga kababayan. Ito sa mga kababayan natin, intindihin nyo po yung mga kababayan natin na mga sumusuporta dyan, na nagdadalawang isip pa susuporta o hindi. Intindihin nyo mga kababayan, bakit pinaparisan nila si PBBM? Para ano? Para pag nag-resign si PBBM, mga kababayan, pag bumaba sa pwesto, siyempre absuelto na si Kibuloy, mga kababayan. Hindi na sa ulit, hindi na sa huhulihin ng batas. 'Di ba? Ganun lang yan Kaya nga sa lahat nating mga kababayan, mag-isip po tayo. Pag-isipan natin bago tayo kumampi sa mga ganyan. Kasi kayo lang din ang kawawa, mga kababayan. Kayo lang din ang kawawa sa ginagawa nila ngayon. Biruin nyo yan, mag-people power daw po sila mga kababayan. Dahil 8 million daw sila. Yan, sa may liwat sa Bonifacio, mga kababayan, 8 million na ulan ang nandyan kasama nila. Pakinggan natin itong vlog po ni Sir Mike Abi po mga kababayan. Tungkol reaction video ito tungkol sa pagkampi ni BP Sara sa KOJC. Ito. Kingdom of Jesus Christ, yung KOJC ni Kibuloy, kinampihan na officially ni Vice President Inday Sara. Officially, mga kababayan, ibig sabihin, talagang tuluyan na. Bumaba yung kredibilidad ni BP Sara Duterte. Kumampi na talaga kay Pastor Kibuloy, mga kababayan. Sa tingin nyo po, mga kababayan, maganda ba yan? Maganda ba yan na BP ka, tapos kakampihan mo ang may kasalanan sa batas? Tama ba yan mga kababayan? Ito pa. Siya pa yung guest speaker sa anniversary kahapon. Officially, kinampihan na niya, naniniwala siya
At yung harassment daw na ginagawa ng gobyerno, grabe ha. So, Vice President Inday Sara, umampi na sa kampo ni Kibuloy. Kaya nga tanong natin, tama ba yun? Kaya ako nagtatanong tama kasi siya ay abogada, siya ay Vice President ng bansa. Ang pinaiiral ng police, rule of law, court order, warrant of arrest. Tapos ngayon nakakampihan mo yung pugante, yung nagtatago sa warrant of arrest at saka Pugante. Oh? Ayan. Ayan ha, mga kababayan. Ha, pugante. Pastor Kibuloy. Oh, ayon kay Sir Mike Abe. Oh, kumampi pa si BP Sara doon, mga kababayan. Oh, mag-isip po tayo, mga kababayan. Ha? Mag-isip po tayo. Kung meron tayong BP na ganyan, ha? Paano na lang pala, mga kababayan, yung mga kababayan natin na humingi ng hustisya sa ginawa ni Pastor Kibuloy? Dapat niya iningganyo na lang si Pastor Kibuloy eh. Sinabihan niya na lang na sumuko ka na lang, ilalaban natin yan, patunayan natin sa batas na wala kang kasalanan, patunayan natin sa taong bayan na wala kang ginawang mali. Diba? Dapat ganun, mga kababayan. Dapat ganyan ang sasabihin niya kay Pastor Kibuloy. Hindi na inuudyokan niya pa mag-rally. Ha? Sinuportahan niya pa. Mga kababayan, BP pa naman siya. Ano po ang makukomento nyo dyan sa mga pahayag po ni BP na ganyan, mga kababayan? Ha? Na tuluyan na sang sumapi kay Pastor Apollo Kibuloy. Mga kababayan, siya ito, tuloy natin. ang kaso. So anong klase? Kaya nga tanong ko tama ba yun? Yung pagkampi ni Inday Sara Duterte sa Kingdom of Jesus Christ, tama ba yun? Then PNP, suportado ng taong bayan. Yan. Yun. Kung PNP naman, mga kababayan, suportado po ng taong bayan. Kung si BP Sara Duterte ay kumampi na sa KOJC, ang PNP naman, suportado ng taong bayan para arestuhin si Pastor Kibuloy. Dito mo makikita ang patas na batas, mga kababayan. Dahil kung wala sang kasalanan, mga kababayan, abay hindi yan magtatago. Hindi yan magtatago sa likod ng mga tauhan niya. Kung ano-ano pang banta at galit ninyo kay PBBM ngayon. Kung ano-ano na lang ang sinasabi ninyo kay PBBM na binabatong mga masasamang salita. Alam nyo po, mas mainam na paniwalaan namin kayo kung wala talaga kayong kasalanan, isuko yo si Pastor Kibuloy. Yan ang magandang gawin ninyo para mapatunayan nyo sa taong bayan. kung ang Kingdom of Jesus Christ yung suportahan ni Inday Sara, ito naman mga kapulisan, suportado ng taong bayan. Bakit lang? Bakit lang? Kasi nasa tama po ang ating kapulisan. Sa ginagawa ng PNP kasi warrant of arrest siya na pinapairal ng PNP until now ay hindi pa rin po nanatiling wala pa rin si Kibuloy at ang kanyang kasamahan. Ipaparinig ko sa inyo itong talumpati po ni Inday Sara. Sabi niyo kasi hindi totoo yan. Nandun talaga siya. Nagpunta ko doon sa anniversary ng Kingdom of Jesus Christ. Sa anniversary pala mga yung harassment daw sa KOJC. Kaya lang ang masasabi ko dito, mukhang mahina ang intelligence ni Inday Sara ng Office of the Vice President. Grabe Kasi ka na ito, naniwala Mike. sa na mayroong 8 million si Kibuloy. Naku, hindi po totoo yan. Alam ba niyo ang record ng PNP? Baka 8 million na dilisyon. Sir Mike, baka 8 million na dilisyon, Sir Mike. O 8 million na ulan. Pakinggan pa natin si Sir Mike. Always po, 200,000 lang daw ang tao ni Kibuloy. Sabi ko nga, malaki pa yan. 200,000? Bakit Kaya ang 8 sinabi mo million? yun ang Mga intelligence ni kababayan. Inday Sara. Kasi siyempre, naniniwala Baka merong dilisyon. 8 million. Na members si Kibuloy. Wala yun. Hindi mo totoo ito. Maniwala. Paniwala siya. So talagang kulay politika. Nagpunta si Sara si Goro dyan. Akala niya matutulungan siya ng mga member ng kulay politika ng eleksyon ako. Si Gibocho Doro na malapit kay hindi nga na ipanalo Di ba? Kawawa nga si Gibocho Doro ng 2010 Naniwalang siya isusunod na Pangulo dahil sabi ni Kibuloy. Tapos wala naman na-deliver. Ngayon, nung matalo sabi niya, yun ang gusto ng ama, kaya sinunod ko. Kung wala namang kasalanan yan, ba't di yun na lang ilabas yan? Ganun lang yan Napakadaling napakadaling solusyon. No?
Napakadaling solusyon para matigil na ang alitan dyan. At matigil na ang sinasabi nyong mga pumapasok dyan, ng mga pulis dyan sa KOJC. Yun lang yun mga kababayan, ilabas si Pastor Kibuloy, iharap sa husgado, patunayan niya na walang kasalanan, tapos ang usapan, diba?